Malapit na naman ang undas, kaya tamang-tama itong ating kwento ngayon tungkol sa isang sementeryo na tapunan daw ng listahan ng mga kinukulam. Kung ang ibang vlogger sa mga tourist spot na gagagala, si Master Gala mag-isang gumagala sa mga sementeryo. Tingnan niyo rebulto, wala nang muka. Oh my gosh, buto ba to mga kamaster? Kahoy pala, hindi pala buto. Pero sa sementeryong ito sa Mindanao daw siya pinakakinilabutan. Ano yan te? Picture? Ala, lapit mo nga dito te. May nakasulat na pangalan sa likod. Rest in peace. Sa ilalim kasi ng malaking krus na ito, merong bungo na may tulo ng mga itim na kandila. Tama mga ay mga picture. Oh my gosh. Ako po, nakakapangilabot ka master. Ay may mga kandila. Yan ang ginagamit pang puta. Te, confirm mga kamaster. Ito nga, may mga nakatulos. Napakasasama nila, wala silang awa. Ang ilan sa mga litrato, may mga nakatusok pang tila pushpins. Te, yung kamay kong parang may tumutusok dito. Ba't ganun? May marka rin ng ballpen sa iba't ibang parte ng katawan. Pwede ba natin bulot natin yan isa-isa te? Lumabas ka para maano. Yan, pag nailabas na yung mga yan. Meron pang listahan ng ano. Guys, kung sino man po buong pamilya halos ang pinakulam niya Meron po kami mga kapitbahay dito. Sabi po nila sa akin, pumunta raw ako doon sa nakakatakot na sementeryo na yun. Aalamin natin or babalikan natin mga kamaster yung bungo na nakita natin na ano ba ang dahilan, bakit maraming pumupuntang mangkukulam sa sementeryong ito. Isang karumal-dumal na bagay ang pangkukulam dahil labag po sa batas ng Diyos. Kaluoy pud ani uy nga siya gikulam ani siya mo to. Kabalom gud ko ana ma'am. Sa akong mga kaliwat ba, napoy mangkulam na apoy mangayo ana ba. Sa tingin mo, isang tao lang gumawa niyan o iba-iba? Iba-iba. Master shout out po kung sino po yung mga may-ari nitong mga pictures po na to. At may tumalima sa kanyang panawagan. Si Eileen, siya raw mismo ang nasa litratong nakuha sa loob ng bungo. Ito naman isa si ate. Kasi na matudong. Ito si ate Pagkatingin ko po talaga, hala ako nga. Bakit andyan? Lumabas ka para maano. Yan, guys, kung sino man po buong pamilya halos ang pinakulam niya Pamilya rin daw niya ang mga pangalang nasa listahan. Kasama sa mga litratong nakuha sa loob ng bungo, ang 12 pa niyang mga kamag-anak. Kami 5, ni Papa, ako, Jinky, yung anak ko, yung asawa ko, tapos yung kapatid ko na andon, yung ito po, yung Valentino, nagkasakit din po siya. Siyempre nagulat kami, bakit umabot sa punto na yun, wala naman kaming naapakan ng tao. At nitong mga nakaraang araw, meron daw talaga silang naramdamang kakaiba. Nabahala kami kasi doon sa vlog, kinuha yung pustiso ng ipinakulam para mawala yung panlasa niya, para mawala ng ganang kumain. nawalan din po talaga kami ng panglasa nun. Yung pang-amoy namin, matagal bumalik. Hindi rin daw ito COVID dahil nagnegatibo si Eileen sa RT-PCR o swab test. Iba din yung lagnat ma'am na yun, wala kang lakas. Pag tumayo ka parang matutumba ka. Yung Hayan at Ryota, hindi rin sila nadamay. Iba yung pag-spell ng pangalan nila. Nililinaw ko lang talaga kami yung unang pinagbintangan na mangkukulam kami. Kahit ilan po yung manggagamot na nilapitan ko ma'am, wala silang naramdaman. Sabi ko mga sa manggagamot, titigan mo ako kung aswang ba ako. Titigan mo kung may naramdaman ka ba sa akin. Para malaman kung sino ang may gawa nito sa kanyang pamilya, si Lynn nagpa-online tawas. Nakita doon, nabibigyan lang kami ng sakit. Tinira kami sa gilid, sa dibdib, sa ulo. Uunti-untiin kami para daw magkasakit, magpunta ng doktor para maubos daw pera namin.
at ang nakita sa tawas. Eh, dito nakita ko, parang may babae din. Ito mukhang babae na tita, oh. Tapos ngayon, nakikita mo na doon na may lumalabas din na babae, meron din lalaki. Naging kaalitan din siya ng papa ko. Naging kaalitan siya ng mama ko. Isa din po kasi siya sa member ng grupo na yan po. Pinuntahan ng aming team ang pinaghihinalaan ni Lynn na di umano nagpahirap sa kanilang pamilya. Walang iba kundi ang kabarangay din nilang si Lala. Aminado si Lala, may hindi raw talaga sila pagkakaunawaan noon. Mamulad mi ugmay. Suko kay siya kay natuyo na daw namo ba nga. Sige, naikawayan nga permintira sa kanya. Mo to nasuko kay siya. Mo raman to mong alitan, ma'am. Pero lilinaw niya, Wala jud ko nagkuna-una nga pabarang sila mga ay. Dili manggod kay ako ra iyang kaaway daghan. dahil dito, palaisipan pa rin kay Eileen kung sino ang di umano kumulam sa kanilang pamilya. Hanggang nung araw ding yon, may hindi inaasahang babaeng biglang pumunta sa kanilang bahay. Basta kay igor ako nagsulat. Mananambal man na siya. Nasugo ko niya nga pasulaton ko. Picture? Ala? Tamo mga ay mga picture. Oh my gosh. Ayun yung mga pangalan. Grabe kayo. May babaeng pumunta sa bahay ni na Eileen at lakas loob na inamin. Siya raw ang nagsulat ng mga pangalan ng pamilya ni Eileen sa loob ng bungo na pinaniniwala ang naging dahilan para di umano makulam ang kanilang pamilya. Mananambal man na siya. Nagpatambal man ko ba diha. Nasugo ko niya nga pasulaton ko ana. Kung gihatag sila ha, wala jud ko kay balo kung sa pay sunod nga mahitabo. Isumbong naman lang gyud kong ko kay balo nga ingon ana di ang hitabo. Limpyo gid akong konsensya sa mga barangay man. Sa harap ng opisyal ng barangay, nangyari ang komprontasyon. Wala gid ko nag-expect nga mo abot ang mong litrato nga mukalit dito butho atong bungo. May mga nakatulos. Mga bata gidamay na. Unsa may labot sa mga bata ngano man? Unsa may naana mo? Unsay sala? Ako biktima ra jud ko ana. Uwi kay sa nahitabo lay. Saon biktima ra man jud ko ani lay. Duol man ka sa amo ana ngay og pasaylo ka namo og tarong. Pero ug naa pa kay nahibal-an nga lain, istorya kini og tarong. Sa sige nako patambal dito sa ilikuanan man ko niya nga pasulaton lagi anang mga pangalana. Pero wala naman ko kay balo. Ang itinuturong manggagamot nila Margaret, pinuntahan namin at paglilinaw niya. Ako tinuod ang nagpasulat ng ilang gibuhat o ako kalibutan ana. Dili ba ko kulakaw? Paralyzed ba ako? Yang maglakaw-lakaw lang ko, maadto ko nga to para magbutan na tos bungo. Sa tinuod lang, siya dyan nagsugo. Tugan na lang yun siya sa tinuod. Advice po ng barangay captain namin, i-forward na doon sa PNP po. Paganday ko sa mga taong naghimo og dautan sa kana nga pamilya. Unta hunungon na ninyo. Gagawa at gagawa pa po kami ng paraan para mahuli yung mastermind. Samantala, sinubukan din naming kunan ng pahayag ang tagapamahala ng sementeryo pero wala pa silang naibigay na opisyal na pahayag. Sa way of resolving conflicts, nakaka-intensify din siya ng mga community conflict. Pero sabi nung matanda, maigi na yan, dinadasalan kaysa sa nagsusuntukan ang magkapitbahay. Pero itong mga paniniwalang to ay maaari din gamitin para makasakit sa ibang tao. Ang pamilya naman ni Lynn, inilapit namin sa isang online consultation. Most probably meron siyang viral infection. Hindi naman COVID-19. Sa kulam, sa belief nila yan. Merong medical explanation sa lahat ng mga nangyayari. To file a case against a person who admittedly is a witch or nang kulam, wala tayong magiging legal basis doon. Pag sinabi mong kukulam ka is not malicious person because it is part of a culture. Nagiging libelous lang, inaakusahan mo ang tao ng bakula at sinasabi mo may pinatay siya. Totoo nga ba o hindi ang kulam?
Ano't anuman, iisa ang dapat tuluyang ilibing. Oh my gosh! Ang pag-iisip at paghahangad sa kapwa ng masama. Grabe. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.